Hi Cancer, ako ay si Abby at isa akong intuitive reader. So gagawin natin ang inyong monthly reading sa buwan ng February 2024 Cancer. Ang unang bahagi or unang video ay tungkol sa general reading ninyo. And sa second reading nyo, gagawin natin ang inyong love spread. Okay? So, isa-shuffle lang muna natin ang mga baraha in front of the camera. At para sa ating mga new viewers na ngayon pa lang po nakapanood sa channel na to, welcome po. Sa ating mga current subscribers, maraming salamat sa pakikinig sa inyong monthly collective reading. Alright? So, i-shuffle lang natin yung mga cards ulit in front of the camera, Cancer, and I'll see you in few seconds. Okay? Hi Cancer, so kunin na natin ang inyong snapshot cards para sa general life reading nyo sa buwan ng February 2024, okay? So, position number 1 para sa ating Cancer collective. Meron kang the tribe, okay? At sa position number 2, meron tayong thinker. Interesting, no? Position number 3, meron tayong here and now. February 2024 para sa ating Cancer. Fourth position, meron tayong chaos and conflict, Cancer. Okay? Position number 5, meron kang come to the edge. Interesting. Position number 6, meron kang bless or blessed. And at the center, Cancer, meron tayong mending. Okay. Now, umpisahan na natin. Sa position number 1, meron kang tribe, no? So, for February 2024, ito yung perfect time na kailangan mong matuto na or magsimulang makipag networking or makisalamuha uli, okay? Kasi maybe for some reason, nag-withdraw tayo sa socialization. So, nararamdaman ko na kung i-open up mo uli yung sarili mo sa mga new connections, sa new people, makakakilala ka ng mga bagong friendship, bagong connection, mga like or like-minded people na same ng wavelength mo. Okay, same interest, same hobby, same direction or careers, no? So, maaari na makasundo mo tong mga tao na to. So, yun yung kailangan mong i-release para sa February 2024 Cancer. Mas maging sociable tayo, make connections, kasi isa doon or merong few of them na magkoconnect ka and eventually it can develop into something deeper, no? Friendship man yan, brother and sisterly energy, strong alliances or partnership, and even sa personal relationship mo, sa larangan ng romance, ba? You never know. Ngayon, kailangan mo naman na ipagpatuloy, thinker. So, maybe ngayon nasa energy ka na masyado tayo nagiging palaisip. Okay, bago gumawa ng mga decision sa buhay natin, sa buhay in general, no? So, yun yung kailangan mong ipagpatuloy. Kumbaga, kung gagawa tayo ng mga career decisions or kahit sa general life mo, sa family or sa mga relationships, no? Mas maging pensive, meaning or reflective tayo, pag-isipang maigi. Okay, huwag padalos-dalos or binibase natin yung mga ginagawa natin, sa impulse, or sa kutob lang, okay? So, mas mag-discern tayo, timbangin yung mga bagay-bagay rin bago natin paniwalaan ang sinasabi ng isang tao, yung mga balita or mga news na pumapasok sa atin. Okay? Huwag tayo madaling mag-judge or madaling magkaroon ng conclusion sa mga situations and people. Okay? Yun yung for February.
sa manifestations mo, meron tayong here and now. So, ang sinasabi dito, mag-focus ka sa present. Yung kailangan mo in-manifest para sa buwan ng February 2024. Kasi marami tayong mga goals or plano sa buhay na gusto nating makamit, di ba? Pero, sa February 2024, ano yung gusto mo munang mangyari at this present month, at this year? Doon muna. Kasi marami tayong mga plano siguro na pang long term, no? So, ang sinasabi, mag-focus tayo sa short term. Huwag na tayong mag-isip nung mga manifestations na hindi nag-materialize ng mga nakaraang taon or yung maaari mong i-pursue sa mga long term plans mo. Ang sinasabi muna dito, live at the present, no? Yung mga bagay na kailangan mong pag-utunan ng pansin. Okay, Cancer? For February 2024, or maybe in the next 3 months, February to April, or in the next 6 months muna ang goal mo. Okay? Or for this year, 2024. Ngayon, may external energies dito, chaos and conflict na magulo or magpapagulo. Okay? Ito yung makaka-influence sa mood mo, sa mga ginagawa mo for February, no? So, may external energy na maaaring makagulo sa'yo, sa isipan mo, or sa dynamic mo sa ibang tao, or sa environment. So, make sure lang, no? Stay grounded, no? Huwag tayo magpaka-involve. I-detach mo yung sarili mo dun sa mga external energies na yan, okay? I-manage mo yung mga papasok na mga toxicity and mga disappointments na galing sa ibang tao. Hindi to self-inflicted. Kasi may possibility na baka ma-harm ka nila or mahawa ka sa mga sensations or vibration na dala nila, which is hindi maganda. So, i-filter out mo yung external energies na yun kasi maaari na, alam mo yun kasi energy is transference, meaning maaari tayong mahawa, no? Sa kanegatibuhan or kanagahan ng ibang tao or ng sitwasyon. Okay, maaaring maapekto yung mood natin. So, make sure na gumagawa ka ng way para maproteksyonan yung energy mo or aura mo or energetic field mo. Mag-wear ka ng crystal, magdasal ka, stay grounded, mag-meditate ka, whatever is yung practice mo or religious belief mo, na feeling mo ma-feel mo na protected ka nitong mga tao or situation na maaaring maka-invade ng personal space or peace mo or inner peace, do it. Okay? Ngayon, meron kang come to the edge sa 5th position, Cancer, no? Nakikita mo to, hindi mo pinapansin, hindi mo alintana yung danger dyan na maaari kang mahulog, yung mga pitfalls, okay? I think kailangan mo ibigay sa sarili mo. Sometimes, sa February, medyo magiging ready rin tayo mag-take ng risk, no? Hindi lahat dapat kalkulado or sobrang planado or sobrang rigid tayo, no? Na parang one way lang. One way in, one way out. So, parang sinasabi maging flexible at maging spirit-hearted tayo, no? Yung parang medyo mas maging masaya or jolly tayo or enjoy lang natin kung ano yung pinapresent sa atin at the moment. Okay? Wala namang kasiguraduhan sa buhay, Cancer, no? Hindi lahat in black and white. May mga risk din na worth taking. Yun ang sinasabi dito. But, it's a matter of bahala ka kung ano yung risk na i-venture mo, okay? But if it's something that feels good, no? Na tingin mo naman na worth the risk, yun yung sinasabi dito. Yun yung ibigay mo sa sarili mo. Hayaan mo muna na huwag kang mag-worry or matakot even for a moment, no? Sa ibang mga decision makings na ginagawa mo sa buhay mo. Okay? But still, be careful kasi may thinker card ka naman dyan, no? So, parang binabalance out niya yung pagiging risk-taker mo at pagiging thinker. Okay? Now, parang 50-50 lang. Okay? Sakto lang tayo. Okay? Yun ang sinasabi dito. Kasi ito pa rin yung kailangan mo pagpatuloy. Pero ang kailangan mo ibigay, huwag naman tayo mag-overanalyze or overthink, no? Sa mga sitwasyon at bagay-bagay. Yun yung nararamdaman ko dito. Okay, ngayon sa 5th position, ay sa 6, may blessed ka. Pumasok to sa new beginning. So, ang maganda dyan kasi, sinasabi, mag-focus ka sa present mo, no? Here and now, yung mga goals mo at the moment. Kasi I feel like, kung masyado tayong distracted, no, ang dami mong gustong gawin na pang long term. Pati yung mga nakaraan, gusto mo pang sigurong buhayin at i-manifest. Or, gusto mong gawin na may mangyari pa doon, no? Pero, huwag mo na isipin yung past na mga manifestations and goals mo. Huwag na. Declutter ka, mag-rearrange ka, no? Kung whatever yung nag-come up ngayon sa desk mo or sa
list mo, or sa mind mo, or sa heart mo ngayon na gustong-gusto mo at the moment to. I think yung new beginnings mo kasi, maganda, sinabi magiging blessed ka. Okay? Sa mga bagong simula. Granted na, yung mga bagong simula mo kasi related yan sa manifestations mo, which is ang manifestation mo dapat yung nasa present time muna ang priority, okay? Para magkaroon tayo ng new beginnings. Ano yung pinaka-priority mo at the moment? Doon mag-focus kasi doon magsisimula ang new beginnings mo. Okay? Now, at the center Cancer, meron kang mending. So, ang natutunan mo ngayon, maaari na sa month ka, kahit love month ngayon, no? Kahit love month pa yan, no? Family, career, sa mga colleagues mo, personal relationship mo, friendships, or even sa personal love life mo, no? I feel like kailangan mo ng healing, and maaari na nasa time ka na para nag-heal tayo, hindi pa tayo completely nag-move on. Okay, maraming mga disappointments and pains na dapat nating hilumin. Okay, I think panahon na magsasabi, no? Pero ito yung perfect time siguro na mag-focus ka muna sa heart mo, okay, sa heart chakra mo rin, sa emotional well-being mo for the month of February 2024. So, hindi sinasabi dito na, walang sinasabi right now dito na magkakaroon ng new beginning sa love life, but this is general life, okay? So, maaaring may hinihilom ka sa ibang aspect ng buhay mo. Family, childhood, mga worries and anxieties mo, and sa mga past experiences in general. So, yun ang sinasabi for February 2024 Cancer. Alright? Alright, so sana nag-resonate kayo sa inyong general life reading Cancer, and isa-shuffle ko lang ulit ang mga cards, and I'll see you on the next video ang inyong love reading Cancer, okay? See you soon.